Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Chloe Villacin, isang estudyante mula sa Parañaque Science High School. Sa video ito, tatalakayin ko ang 40 kabanata ng Noli Me Tangere. Dito natin matutuklasan ang talasalitaan, mga tauhan, buod, at aral na kaugnay sa kabanatang ito. Halina, tuklasin natin ang ika-40 kabanata ng Noli Me Tangere na may pamagat na ang karapatan at lakas. Halina, tayo magsimula sa talasalitaan. Quitis, paputok na ginagamit sa mga okasyon. Dula, isang pagtatanghal o pagganap sa isang kwento o sitwasyon. Panauhin, bisita. Abuloy, ambag o donasyon. Cuadrillero, isang miyembro ng unit militar. Kumbento, lugar kung saan naninirahan ang mga pari at mga madre. Itanan, tumakas na may kasama ng hindi nagsasabi sa iba o patago. Dumako naman tayo sa mga tauhan ng kabanatang ito. Don Filipo, pinamumunuan niya ang dula dahil abala sa pagsusugal ang alkalde ng gabing iyon. Maria Clara, kasama niya ang kanyang mga kaibigan sa panonood ng dula. Siya naman rin ay ang kasintahan ni Crisostomo Ibarra. Padre Damaso, siya ay ang pari na may malasakit sa kalagayan ni Maria Clara at may mainit na dugo para kay Ibarra. Father Salvi, isang pari rin na nagmamasid sa mga pangyayari at may ibinabahaging saloobin kay Maria Clara. Crisostomo Ibarra, binata na sumusubaybay sa dula. Siya naman ang kasintahan ni Maria Clara at siya rin ang nagbigay ng malaking abuloy sa dula. Alferez, isa sa mga nagpahinto ng pagtatanghal dahil sa ingay. Doña Consolacion, kasama ng Alferez sa pagpapahinto ng pagtatanghal. Mga sundalo, sila ang nag-utos na itigil ang pagtatanghal. Elias, siya ay isang tauhan na tumulong na mawala ang kaguluhan sa lugar na iyon. Ang lugar na iyon ay ang bayan ng San Diego, sa isang plaza. Alamin naman natin ang buod ng kabanatang ito. Sa ika-10 ng gabi, sinimula ng pagpapaputok ng Quitis na tanda ng pagsisimula ng tula. Pinangasiwaan ito ni Don Filipo ang pista habang nag-uusap sina Teniente at Piloso Potasio tungkol sa pag-ayaw ng Don sa kanyang mga tungkulin. Ngunit hindi tinanggap ng kapitan ang pagbibitiw ni Teniente, kaya masama ang kanyang loob. Nagsimula na ang dula na pinangunahan ni Tiananay at Marianito ng Crispino de la Kumara. Habang nakatuon ang lahat sa dula, malayang nakatitig si Padre Salvi kay Maria Clara dahil may tinatago itong damdamin para sa dalaga. Dumating si Ibarra sa pagtatapos ng unang bahagi ng dula at nakatawag ng pansin ang kanyang pagdating sa mga pari na naroon. Hiniling ng mga pari na paalisin si Ibarra, subalit tumutol si Don Filipo. Dahil sa takot, nasuwayin ang Kapitan General at dahil na rin malaki ang abuloy na ibinigay ni Ibarra. Umalis din si Ibarra para puntahan ang nalimutang tipa ng Pook. Ngunit nangakong babalik din ito bago matapos ang dula. Dumating ang 2 Guardia Civil para ipatigil ang dula dahil nabubulahaw ang tulog ni Doña Consolacion at Alferez. Pero hindi ito binigyan pansin ni Don Filipo, kaya mas nagkagulo. Hinuli namang Cuadrillero ang 2 Guardia Civil at dinala sa tribunal. Bumalik si Ibarra at hinanap ang kanyang minamahal na si Maria Clara. Pinagbabato ng mga kalalakihan ang mga Guardia Civil, ngunit huminahon sa pakiusap ni Elias na inabisuhan ni Ibarra dahil wala silang magagawa ni Don Filipo. Nakita naman ni Padre Salvi ang mga pangyayari at nagmistula itong baliw. Nawala ng malay si Maria Clara kung kaya't si Ibarra ang bumuhat sa kanya. Nang makita ni Padre Salvi ang anino ni Maria Clara at Tia Isabel sa labas ng bahay ni Kapitan Tiago, umuwi na rin ito sa kanilang kumbento.
Alamin naman natin ang ugnayan ng kabanatang ito sa lipunan ng ating bansa. Ipinapakita sa atin ng kabanatang ito ang kahalagahan ng pagprotekta ng inyong mga karapatan at lakas. Nakita natin kung paano ipinaglaban ni Don Filipo ang kanyang mga prinsipyo laban sa mga pari at mga gwardiya sibil upang maipagpatuloy ang dula. Sa kabila ng pangamba ng mga pari, nagpasya si Don Filipo na sundin ang kagustuhan ng kapitan at ipaglaban ang karapatan ng mga tao sa libangan sa panahon ng pista. Ipinapakita rin ng kabanatang ito ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagtutulungan sa paglutas ng mga problema. Ang paglaban ng mga mamamayan laban sa mga gwardiya sibil na sinubukang ihinto ang dula ay nagpapakita ng pagkakaisa at pagtutulungan ng mga mamamayan sa paglaban para sa mga karapatan. Ang mapagkumbabang panawagan ni Elias sa mga tao na maging mahinahon ay nagpapakita naman ng kahalagahan ng pagkontrol ng galit at pangangalaga sa kapakanan ng iba. Maraming salamat sa panonood. Dito na nagtatapos ang ika-40 kabanata ng Malimutakon. Naway, sana marami kayong natutunan sa video ito. Paalam!